So what's up at welcome back to our channel mga ka-choy. At ayan, may share lang ako sa inyo na pwedeng pang negosyo. Meron tayo ditong lumpia wrapper, meron tayo ditong toyo, at meron tayong Aden cheese. Yan yung mga appliances natin. At meron din tayo ditong ceiling green na inalis natin yung buto, tapos sinugasan natin siya ng 2 beses. At meron din tayong giniling na halagang 50 pesos. At meron tayo ditong paminta, meron tayong bawang. Ayan, meron din tayong Bombay. So, ayan yung mga appliances at meron tayong Betchin at Magic Sarap. Yan yung mga appliances na gagamitin natin sa paggawa ng dynamite. At una sa lahat ay mag-add lang tayo ng sibuyas at bawang, hindi ko na pinakita. Ayan, pinuhin nyo lang na ganyan. Tapos, imimix lang natin yan dyan sa ating karne. At ilagay lang lahat ng kompletong appliances na nakita nyo. Ayan, so hindi ko na pinakita kasi yun na nga, mahaba yung video, baka mag-skip ka pa, wala ka pang matutunan. So, eto na nga, ayan, igisa mo lang yung sarili mo, unahin mo lagi. Igisa mo na lang yan ng sabay-sabay. Ayan. Ganyan lang. Then, huwag mo siyang masyadong i-brownish para mas mabango siya at mas masarap. Tapos, ilagay mo na yung baboy kapag medyo, na siya, malapit na siyang mag-brown. Huwag mo siyang papabrownin. Ayan, tapos ganito na yung texture niya. Ayan, natagkal na yung pagka putla ng baboy. Ayan, pwede na natin niyang hanguin. Then after naman yan ay hiniwa ko yung cheese ng 20 pieces. Ayan, yung maliit na cheese. Kasi 20 pieces lang din yung ating lumpia wrapper at yung ating ceiling green na haba. Tapos sa pagbabalot naman mga mare ay napakadali lang naman yan. Ganito lang naman yung gagawin natin sa pagbabalot. Papakita ko sa inyo, baka hindi kayo marunong magbalot. Pwede itong pang negosyo, pwedeng pang ulam, pwedeng pang merienda. Ayan, nakadepende sa inyo kung paano nyo siya i-apply. Char. So, eto na nga mga mare. Ang unang gawin natin ay palaman na natin siya ng ginisang karne natin. So, ganyan lang mga mare. Ayan. Yan. Ilagay lang natin dyan sa sili. Ipalaman lang natin mga mare. Then, mag-add tayo dito ng cheese. Ayan, mga mare, ganyan lang. Tapos po, yung pagbabalot nito ay unahin natin i-cover muna siya, then ilulupi natin doon sa tigkabilang dulo. Ayan, para hindi mahulog yung mga palaman natin doon sa ating dynamite. So, ganyan lang mga mare yung proseso ng pagpapalaman ng ating dynamite. Kasi yung iba, nahihirapan dito magpalaman. Nung bago lang ngayon ako, sobrang hirap na hirap ako magpalaman dito. Hindi ko alam kung paano siya babalutin. Ayan. Nahihirapan ako sa pagbabalot. So, ganyan lang mga mare. Siyempre, naka-ready na yung tubig natin dyan. Kakailanganin naman natin mga mare ng tubig para sa part na to dito sa may dulo. Dapat medyo mahigpit yung balot nyo ng wrapper. Ayan. Para mas crunchy siya. Tapos talagang masarap. Ayan, basa-basain nyo lang siya ng ganyan. Then, ganyan yung pagkakabalot niya. Ayan, ganyan siya kalaki mga mare. Diba? Oh. Ganyan lang mga mare. Oh. Ayan, ganyan siya. Tapos, perfect na yan mare. Pwede nang iprito. Pwede mong itinda, pwede mong imerienda, or nakadepende na yan sa'yo mare kung anong gusto mong gawin dito. Basta nagsishare lang ako ng konti. Malay mo, maging negosyo mo to. Ito pang ikayaman mo, diba? Nakatulong ako. May ambag pa ako sa buhay mo. At ito na nga mga mare, after 100 years, natapos ko na rin yung aking binabalot na dynamite. So, ayan. Sobrang sarap niyan mga mare. At syempre, paparisan natin yan lagi ng sausawan. At ituturo ko din naman sa inyo mga mare kung paano gumawa ng sausawan ito. Pwede rin naman kayo ditong gumamit ng dressing. Ayan, mga ganun-ganun. Mga eme-eme, mayonnaise. Pero para sa akin, mas the best na sausawan dito na na-discover ko ay yung suka. So, ito naman yung mga appliances for today's video ng ating mga suka. Meron tayo ditong pipino. Meron tayo ditong bombay. Meron tayo ditong kalamansi, 4 pieces. Meron din tayo ditong paminta, asukal, suka. Meron din tayo ditong asin, meron din tayong luya, ayan, mayroon din tayong bawang. Ganyan lang mga mare. Tapos, gayatin lang natin yan ng pinong-pino at pagsamasamahin lang natin yan. At syempre, titikman-tikman nyo rin siya. Tapos, eto na nga mga mare, after 100 years, ito na yung ating sausawan. Ayan, perfect na perfect yan mga mare. Ayan. Ganyan po kasarap yung sausawan ng dynamite natin. Talaga naman, syempre, kung gusto mo itong pang negosyo, dapat sasarapan mo yung timpla nito. Nakadepende na yan sa'yo.
kung gaano kasarap yung ano mo, yung sausawan. Ito talaga yung nagdadala dito, yung sausawan. Ayan, so ngayon mga mare, magprito na nga tayo. Siyempre, hindi naman natin pwedeng kainin yan ng hilaw. Hindi rin natin pwedeng ibenta yan ng hilaw. Siyempre mga mare, piprituhin natin yan. So ayan, at iprito-prito lang natin yan. At wag natin siyang i-toasted, yung talagang toasted na toasted. Masarap dito mga mare sa dynamite natin ay yung brownish lang siya, tapos crunchy na. Mas okay na yun. Depende sa inyo kung gusto niyo naman. Meron kasing mga tao na nakadepende sa panglasa na gusto nila yung brown na brown. Talaga namang mapait na yung panlasa. Para sa akin mga mare, hindi. Yung mga gantong itsura mga mare, ayan. Perfect na yan sa akin. Ayan. At sana nakatulong ako sa inyo mga mare. Maraming salamat. At pwede na kayo mag-start ng business. Meron na kayong dynamite. Thank you for watching at maraming salamat po pala sa sumusuporta ng aking YouTube channel. Mega loud shoutout po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo at saan-saan mang sulok ng mundo. Ayan. Maraming salamat po sa nagmamahal ng aking YouTube channel. Thank you for watching at update po kayo ulit sa next vlog. Thank you!